Good guys, and for today's video, Honda XR125 Fi 2019 model, ibibigay ko yung idea kung ano ang design ng kanyang stator. Mga nagpaplanong mag-convert ng full wave sa kanilang motor, lalo na ang inyong motor ay nabibilang sa 2019 model. So ito na guys, bibigyan ko ng idea kung paano malaman kung ito ba ay full wave or half wave stator. Wow! So sa ating stator guys, is meron kayong makita ang dalawang terminal na nakakonect, yung kanyang magnetic wire. Sa gitna is meron siyang green wire. Kung meron kang digital tester guys, is madali mong identify kung ito ay half wave or full wave stator. Kasi ang half wave po is meron siyang ground connection, samantalang ang full wave is walang ground connection sa kanyang stator. So siset lang natin ang ating digital tester sa times 1 na resistance guys. So yan po ang mga tinuro ko na i-check natin para malaman natin kung ito ay half wave or full wave na stator. So yan guys. So itong tester natin, isi-set lang natin sa times 1 resistance para malaman natin ang kanyang continuity. Kapag gumalaw ang ating tester o nagkaroon siya ng zero resistance, ibig sabihin guys, is may continuity o connection ang bawat linya. So ating tester natin kahit magkabaliktad ay pwede as long as mayroong reading ang ating multi-tester. So yan guys. So good ang continuity ng ating multi-tester kapag sinort natin ang dalawang test rod. Kung natin test rod, ilagay natin sa may green na wire guys. Yan sa gitna. Kasi po yung green wire na yan, yan po ang kanyang ground connection. Sa buong frame ng kanyang stator is meron niyang connection guys. Kahit ilagay mo pa yung test rod natin sa ibaba na terminal. So yon, gumalaw ang ating multi-tester, ibig sabihin may continuity ang ating pangalawang terminal guys. Yung katabi ng ground sa ibaba. Kasi yung katabi naman sa ibabaw is yun po ang ating starting winding. So yan po chinek natin, yan naman po ang kanyang running winding, which is yung nakakonect ang ating white wire sa ating socket. So yun na sa gitna guys, is yan po ang green o ground connection natin. So yan, meron silang continuity, ibig sabihin may ground connection ang ating stator. So yan naman po ang kanyang running winding, which is kulay white na wire po yan, papunta sa ating socket. So yun, yung green na wire guys, is yan naman is nakakonect din sa ating socket na kulay green na wire. So nanghulugan is meron silang connection. Kahit ilagay mo pa ang test rod natin sa buong body ground, is nagkaroon siya ng continuity. So check nyo guys. Yun, diba? Gumalaw ang ating multi-tester ng hulugan na naka ground connection ang ating stator. Alam nyo na, kapag ground connection ating stator ang hulugan, ang ating stator guys is naka half wave connection siya. Kapag ganun. So yung ibabaw naman, isa naman po ang kanyang starting winding, which is dyan nagsimula ang winding ng ating stator at dyan naman nakakonect sa green wire na yan. So ibig sabihin guys, na ang green wire na yan at yung terminal sa babaw na kinonect natin, yan po ang kanyang starting winding. So ibig sabihin, ang ating stator guys, in short, ay half wave connection or line to ground connection siya. So ngayon, i-check natin yung white wire at saka green wire na yan. So i-check mo natin yung green wire at i-connect natin sa wire na green sa ating stator. So meron siyang continuity o connection, ibig sabihin guys, sila ay may contact. So dito naman sa white wire, kapag ilagay natin sa starting winding is meron siyang connection. At dito din sa gitna, meron siyang connection yung white na wire. At meron din sa ating running winding. So sumatotal guys, ang ating stator ng Honda XR125 Fi 2019 model is line ground connection. It means half wave stator. So need pa siya i-full wave guys para ma-convert natin siya ng full wave. Kasi ito po ay half wave connection pa ang 2019 na stock na stator. So malaking tulong itong video guys, no? Kasi need talaga siya i-convert ng full wave kung nagpaplano kang mag full wave ng inyong motor. Sa 2019 na model na Honda XR125 Fi. So kahit ilagay mo pa sa buong body ground, yung green wire, connected siya. Pati na rin yung starting winding sa babaw na terminal at pati na rin ang katabi niya na running winding. So para magiging full wave yan guys, kailangan i-disconnect ang green wire sa gitna. Puputulin nyo lang siya, tapos yung running winding naman niya na nasa ibabaw, tulad na sa video guys, bot isa nitinali ko para hindi kayo malito, ipuputulin nyo rin siya. Ay connect nyo yung wire na yan nasa gitna at yung magnetic wire sa ibabaw. So magiging full wave na siya at wala na siyang ground connection. So ganoon lang po kung paano siya i-full wave guys. Hindi pwede hindi siya i-convert kapag kayo ay planong mag full wave ng yung motor at regulator lang ang full wave kasi hindi siya magmamatch. Maaaring masira ang regulator
at maaaring masunog ang stator. So yun lang guys, no? Malaking tulong itong video. Sana ka planong mag-convert ng full wave ng inyong Honda Extrema 250i. Nagkataon tayo ay may binaklas na motor at yan po ay papalitan natin ng bagong timing chain. At siyempre papalitan tayo ng o-ring sa kanyang cylinder head kasi nagkaroon siya ng leaking. So yun, shout out sa owner pala guys. Salamat boss sa inyong tiwala sa paglapit sa ating mounting shop. At ito na ang kanyang timing chain guys. Yan pinakalaga ng 420 pesos. Yan ay nabili mismo ni Bossing sa Honda dealers. Pati na lang ang kanyang o-ring na nakalaga ng 40 pesos. Yan din ay original. So yun lang guys, no? Kahit ng pakikli lang video ito, sana yung nakakatulong. Sana maplanong makalmat ng full wheel na yung motor. Maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Right safe. God bless.